narito po sila para sa ating ika-186 day ng ating share na devotion video. And ayan po, sorry po, sobrang busy na inyong lingkod, pagod at maagang nakakatulog during these past few days dahil nga po sa ating sinisimulang small business dito. And ayan, kakatapos lang natin i-prepare yung mga gagamiting dynamite dahil kanina hindi natin expected na ganun karami yung order or bibili sa atin. So, naubos po yung ating naihanda na dynamite because a few pieces lang yun, hindi umabot ng mga 100 pieces. So, mabilis pong naubos at maraming bumili. So, thank you po sa lahat ng mga support at bumili sa ating dynamite negosyo. Sushi natin, meron pa rin po. At tingin natin yung sushi at dynamite ng ating medyo i-maintain. Pero if ever na may mga recommendation or suggestion po na ulam or lutong ulam ay atin pong gagawin. Pero so far, thank you Lord sa lahat ng mga blessings na nakakaraos tayo, napapabalik natin yung pambaon ng ating mga anak, ang gastos sa araw-araw para tayo po ay mabuhay at maging malakas at makakain sa bawat araw. So, bago po tayo magkasimula na ating share ng devotion video, huwag po natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon sa mga naranasan natin sa buong araw o sa buong isang linggo. So, Ama namin Diyos, makapanarasal na ito po ng Panginoon, nagpapasalamat, pinupuri at dinadakilang inyong pangalan po ng tunay nga po, Panginoon. Salamat sa buhay, kalakasan at hiningan at pinagkakaloob sa amin sa lahat ng mga blessings, Panginoon, at maging sa mga pagsubok, Panginoon, na aming napagtatagumpayan. Tunay na hindi namin ito magagawa kung kami ay sasandig lamang o mananangat sa sarili namin kakayahan o talino, Panginoon. Subalit nakakatayo kami, Panginoon, dahil sa inyo nagbibigay lakas sa amin, Panginoon. Ngayon, dadako na naman kami muli matapos ang ilang araw na hindi nakagawa ng devotion, Panginoon, upang magbuli-buli at mag-aral yung mga salita. Dalangin po namin na lubos na maintindihan ng bawat isa ito, Panginoon, maisabuhay, Panginoon, at maibahagi din ng iba sa kanilang mga kakilala, kaibigan o kapamilya, Panginoon. Tunay na kayo lang ang may kakayahan, Panginoon, na makapagpabago sa isang tao, sapagkat kayo ang nakakaalam ng nilalaman ng puso ng bawat isa, Panginoon. Kami po ay walang karapatan, Panginoon, ng musga ng aming kapwa, sapagkat kayo lamang ang lumikha ay gawa sa amin, Panginoon, at kung ano po ang inyong kalooban ay nawa ay magawa namin sa aming buhay, Panginoon. Hindi po, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, nasasalamatan ng tinapos na gawa ng ibutong na anak ni Jesus sa krus, Panginoon, upang tubusin ang aming kasalanan sa kabila ng aming karumihan at hindi nakaabot sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Subalit dahil sa inyong pagmamahal sa amin na unconditional, Panginoon, ay nakanip po namin ang kaligtasan na amin din maibabahagi sa aming kapwa na aming mga makakausap o makikilala pa, Panginoon. At salamat din po sa banal na Espiritu na siyang gumagabi sa amin upang ang aming magawa ay ayon lamang sa inyong kalooban at nakalulugod sa inyong harapan. Maghari kayo, mapapurihan at mataas, Panginoon, at hindi ang aking kakayahan, talino o pagiging kilala, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, ang makita, Panginoon, bagkus ay inyong kaluwalhatian ng inyong glory, Panginoon, at kayo ang matanyan o maitaas sa aming labing pag-aaral ito. Muli, binabalik po namin lahat na papuri at kasasalamat sa tanging pangalan ng ito ng anak na si Jesus. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 21:13. Sabi dito, iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatotoo tungkol sa akin. Message, sinasabi ng Panginoong Hesus na maaari daw gamitin ng bawat mananampalataya ang mga panahon na isasakdal tayo para magpatotoo tungkol sa Kanya. Kung sa mga hindi ay application, kung sa mga hindi mananampalataya, kapag dumanas ng mga pagsubok ay walang makitang pag-asa, sa mga mananampalataya ay malugod nila itong tinatanggap bilang pampatibay ng pananalig sa Diyos. Dahil tinatanggap ito upang maging gaan para makapagpatotoo tungkol sa Panginoong Hesus. Dahil ang kanyang mga alagad, kahit makulong, masaktan, mahirapan, ay masaya pa din hinaharap at napagtatagumpayan dahil alam natin ang Panginoong Hesus ang ating gantimpala. Noon daw mga ikalawang siglo, ng mga simbahan ay sinulat ng isang pari na si Verlulian na ang dugo daw ng mga Kristiyano ay buto dahil ang mga oposisyon daw ang nagiging tulong para mas maikalat ang ebanghelyo.
Yan ang kasiguraduhan na ang mga matibay ang pananalig sa Diyos na kailanman ay hindi tayo papabayaan at iiwan ng Diyos. Mawala man at maglaho ang lahat ng bagay at tao dito sa mundo, ngunit ang mga pangako ng Diyos ay mananatili magpakailanman. So, ito rin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, diba? So, ayun na nga. Kung halimbawa, nakakaranas lang tayo, may mga nalalait sa atin, may mga namamaliit sa atin, at pinagtatawanan tayo, diba? Sa tutuusin nga, mapalad tayo kasi yung mga alagad ng ating Panginoong Yesus dahil ipinush talaga nila yung tungkol sa faith nila sa ating Panginoong Yesus, pinakalat nila ang ebanghelyo, sa lahat ng lugar, ayun, tinorture sila ng mga relihiyoso, diba, mga pariseo, ng mga tao noon na nais na itigil na nila yung ginagawa nilang pagpapakalat ng ebanghelyo tungkol sa ating Panginoong Yesus. Pero, hindi sila nagpatalok doon, di ba? Mas pinili nila na panindigan na yung pananalig at pananampalataya nila sa ating Panginoong Yesus ay matibay at matatag hanggang sa kanilang kamatayan. Sapagkat naniniwala sila na hindi man sila yumaman dito o nagkamal ng maraming salapi, maraming pera, at maaring hindi sila nagkaroon ng mga malaking mga simbahan, mga bahay-sambahan, pero sa kanilang puso at sa kanilang pagkatao ay pakiramdam nila ay sila ang pinakamayaman sa buong mundo dahil yun palang makayanan mo yung mga pag-uusig sa iyo, mga persecution sa iyo, is doon mo na masasabi that you are victorious, you are rich, hindi man sa financial, hindi man sa physical, kundi sa spiritual mo, di ba? At yun yung mas pinaliligtan ng ating Panginoong Diyos na sabi nga, di ba yung mga alagad ng ating Panginoon Jesus, sinabi nila, increase our faith, Lord. Nagpaturo din sila sa ating Panginoon Jesus, paano ang tamang pananalangin, di ba? So, tayo, ayan, kasama ng panalangin, pag-aaral at pagbubuli-buli ng salita ng Diyos, ating hinihingayon sa bawat araw at pagbabahagi nito sa ating kapwa dyan ay mas napapalakas at napapatibay ang ating pananalig at relasyon sa ating Panginoon. Diba? May iba naman na talagang kahit dumanas na ipakulong sila or ipasilya, elektrika, diba? Yung iba nga yung sa mga part ng Middle East, sila ay binibitay, diba? Dahil pinagbabawal ng pagbabasa ng Bible, pinagbabawal ang pagkakaroon ng mga gathering o gawain na may kinalaman sa pagsamba sa ating Panginoong Yesus. Pero dahil masayang naglilingkod ang mga lingkod na ating Panginoon Diyos, hindi nila iniinda or hindi sila natatakot kahit yung mga badya ng kamatayan sa kanila, diba? Dahil alam nila na okay lang yan, worth it ang lahat ng paghihirap at sakripisyo ko dahil ang lahat ng ginagawa ko ay para sa ating Panginoong Diyos, diba? Kumbaga kung ating Panginoong Yesus na kinaya niya na tubusin ang kasalanan natin lahat from the past, future, and present, diba? Paano pa kaya yung iligtas tayo sa lubos na kapahamakan na maaaring mangyari sa atin in the long run, diba? Kumbaga, we are assured that our future is held by God, kagaya sa pinangako niya sa Jeremiah 29:11 na alam niya mula pa lamang na isilang tayo sa mundo kung ano yung kahihinat na ng ating buhay. Maaaring may iba na influensya ng mga kapamilya, kaibigan, kakilala, diba? Pero higit sa lahat, dapat ang maging greatest influence sa ating buhay ay ang ating Panginoong Diyos. Yan, patitibayan natin ang ating pananampalataya sa Kanya, our prayer time, our devotion time, diba? Sabi nga, if you need wisdom, ask for the Lord, diba? And if you need protection, ask for the Lord. If you need provision, diba? Idalangin natin sa ating Panginoon. And sasamahan din natin ng pag-apply sa ating pang-araw-araw na buhay ng ating mga natututunan sa kanyang salita. Diba? Na yun yung magiging daan para kahit magdanas man tayo mga pagsubok, we can still smile at least on, diba? Kagaya na lang, di na malilingid sa inyo ang naranasan ng inyong lingkod na for how many months, kaya wala tayong naging trabaho sa ibang bansa. Pero may ibinibigay si God na wisdom na pinapakita sa akin, sa ating pamilya, diba, na magkaroon ng kahit small time business para sa gayon ay yun yung maging daan para kumita ng pang-araw-araw na pangangailangan at napapasaya mo pa ang iyong kapwa dahil sa
mga pagkain at serbisyo na iyong na ibibigay sa kanila. Di ba? Pagtuturo ng tambourine, pagtuturo ng discipleship or leadership, and ayan, we have the privilege na makapabahagi ng ebanghelyo ng ating Panginoon na kung saan tayo ay naatasan na maging one of the preacher during this September, which is, alam niyo naman, ang September ay aking birth month, at ngayon, September 10 ay countdown na para sa pagkakaroon, ay para sa aking kaarawan sa araw ng bukas. And sabi ko nga, wala naman akong hinangad na kung ano na regalo o handaan na malaki, kundi nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ang aking buhay ay magagamit para sa kanyang kaluwalhatian, para sa pagpapalawig at pagpapalaganap ng kanyang kaharian dito sa lupa. Diba? Masaya, walang sakit, kasama ang pamilya, diba? At productive ang ating nagiging buhay dito, diba? Alam naman natin na dito sa Pilipinas, halos lahat ng bagay ay wala nang libre, kahit din naman sa ibang bansa. At mahal ang mga bilihin. Pero sabi nga, God is so good, God is really good because siya ang lagi magpo-provide ng ating mga pangailangan. Kaya hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mag-alala sapagkat hawak ng Diyos ang ating kinabukasan o ating hinaharap. Kaya, sa lambungan lubos, magtitiwala sa ating Panginoon, ang mga persecution na nangyayari ito ay magiging stepping stone natin para mas lalong higit, mas maging eager tayo para ibahagi sa iba ang anumang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Talent, treasure, and time, gamitin natin ito sa makabuluhang mga bagay at hindi sa mga bagay na makakasira sa atin, sa ating pamilya, sa ating physical, mental, and spiritual. So, naman po may natutunan kayo at magkita-kita po tayo muli sa ating next devotion. Kapag kaya po ng time natin, hindi sobrang pagod at may pahinga. Ayan. So, hanggang dito na lamang po, and let us all close into closing prayer. Ang naman Diyos na makapangyarihan sa atin po kami, Panginoon, nagpapasalamat, Panginoon. Tunay nga na gaya sa sinabi sa inyong mga salita, Panginoon, na ito, Panginoon, na bagamat dumanas man kami, Panginoon, ng pag-uusip, makulong man kami, parusahan man kami, Panginoon, ng mga ibang tao, Panginoon, ay mananatili pa rin na matatag at matibay ang aming pananalig sa inyo, kapagkat kayo ang Diyos na nakakaalam kung ano ang mangyayari sa aming kinabukasan. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy gamitin ang mga buhay namin, Panginoon, upang magsilbing liwanag sa aming mga kapatid, kakilala o kapamilya, Panginoon, na nasa kadiliman, Panginoon, o hindi alam kung saan sila papunta, Panginoon. Hindi basta boldness, Panginoon, kapang ng loob, Panginoon, lakas ng loob upang maipahayag sa kanila ang inyong mabuting balita at inyong mensahe na nais makarating sa kanila at sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng mga problema, mga financial, Panginoon. Ito man ay utang sa trabaho, sa negosyo, Panginoon. Mga ipapatayong mga bahay nila, Panginoon mismo. Mga sasakyan na gagamitin, Panginoon, sa panghimpapawid, pangdagat, Panginoon, o panglupa, upang maabot, Panginoon, ang lahat ng mga mananampalataya o mga hindi pa kumikilala sa inyo, na hindi pa nababaginan ng tungkol sa Ebanghelyo, na maabot sila nang sa gayon, Panginoon, ay maibahagi din nila ito sa iba, sapagkat yan po ang inyong greatest commission sa aming Panginoon, ang go therefore and make disciple of all nations, Panginoon. Kaya po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat na may mga sakit at karamdaman na physical, emotional, or spiritual, Panginoon. Ito man ay malala o hindi, Panginoon. We declare, Lord God, for the healing, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, na namang sakit ay walang imposible sa inyo at kaya-kaya ng pagalingin, Panginoon, with just a blink of an eye, with just a word, Panginoon, or just one prayer away, Panginoon. Truly, Panginoon, ipinagkakatiwala namin ang aming buhay sa inyo. Ngayon po, Panginoon, ilangin namin, Panginoon, ang lahat ng pakikisalamuhan namin sa aming kapwa na ito'y maging kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. Bawat makikilala namin, Panginoon, may matulungang maakay upang sumampalataya at manalig sa inyo, Panginoon. At sa gayon din po, Panginoon, mas lalong marami at halos lahat ng tao sa mundo ay sumampalataya at manalig sa inyo, Panginoon. Hindi po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat, ang mga pastors, pari, Panginoon, misyonero, mga prophets, evangelists, Panginoon, kahit mga ordinaryong tao, at pinipili, Panginoon, ibahagi ang inyong mabuting balita sa lahat ng tao na makikilala namin sa lahat ng bansa at sa lahat ng dako, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay lahat kami, Panginoon, ay makasama sa inyong karian,
na makakasalo ninyo sa inyong pagkain at magkakaroon isang malaking piling o handaan, Panginoon, upang ang lahat ng mga napili ninyo, Panginoon, ay makasama ninyo sa inyong kaharian, Panginoon. We declare also, Lord God, provision, Panginoon, sa lahat ng mga pamilya ng mga taong ito, Panginoon, na ginagamit niyo para mapalawig ang inyong kaharian. We pray also, Panginoon, para sa mga leader ng mga bansa, Panginoon, mula sa pinakamataas na presidente hanggang sa pinakamababa na pamilya, Panginoon, na ang bawat pamilya ay magiging disipulo o disciple mo, Panginoon, at hahayo at pupunta sa lahat ng lugar, sa lahat ng makakausap upang lahat ng makikilala namin, Panginoon, ay makilala kung sino ang tunay na tagapagligtas, kung sino ang Mesiyas, sino ang ipinadala at inyong butong na anak na hahayaang magdanas, Panginoon, ng sakit at hirap. Matubos lamang kami sa aming mga karunihan at kasalanan, Panginoon. We pray also, Lord God, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng mga bansa, Panginoon, ng Pilipinas, sa inyong chosen country, ang Israel, Panginoon, ang Amerika, ang China, Panginoon, at lahat ng mga bansa na bumubuo sa buong mundo, Panginoon, kahit sa mga lugar, Panginoon, na kagaya ng buwan, Panginoon, mga iba't ibang planeta, Panginoon, as long as may mga tao po doon, Panginoon, we declare and we pray, Lord God, na gagamitin niyo ang bawat isa, Panginoon, upang maabot ang mga tulad nila, Panginoon, at magkaroon sila ng assurance of salvation, Panginoon, at tanging sa inyong butong na anak na si Jesus lamang makakamit ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. We pray also, Lord God, Panginoon, sa mga secret petition ng bawat isa, Panginoon, kung may nakalimutan ng kami, Panginoon, na ipanalangin, Panginoon, alam namin, nag-i-intercede na ang banal na Espiritu sa inyo upang maabot, Panginoon, ang mga kapatid namin, Panginoon, na wala pang pagkakilala at hindi kilala, Panginoon, o kilala man, Panginoon, subalit walang intimate relationship sa inyo at sa Abba Father, Panginoon. Muli, Panginoon, ito ang pinasasalamatan namin, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, manalig ka at walang hanggang pasasalamat na aming ipagkakaloob at ihahandog sa inyo, Panginoon. Naway magmuna sa inyo itong handog para sa inyong harapan. Muli, pinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat at anong pangalan ko na ang Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless you again in the next devotion. Bye-bye!